Maayong udto, Cebu. Kapakanan ng taong bayan, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna na nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Simula nang pumutok ang gulo sa Middle East noong February 28, agad na tinipon ng Pangulo ang kanyang gabinete at nagsagawa ng mga hakbang laban sa magiging epekto ng gulo sa ibayong dagat. Agad na nagpatupad si Pangulong Marcos Jr. ng iba't ibang hakbang tulad ng pagbibigay ng tulong pinansyal, mga subsidiya, pagbabawas ng ilang bayarin, at proteksyon para sa mga mamimili. Bilang paunang tulong ng pamahalaan, unang magbibigay ng cash relief at fuel subsidy ang sektor ng transportasyon. Ngayong araw, nag-ikot si Pangulong Marcos Jr. sa Santa Mesa upang personal na makita ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga apektadong drivers. Ipamahahagi ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Palalawakin ito sa mga susunod na araw sa labas ng Metro Manila. Ang mga driver ng jeep at transport network vehicles ay tatanggap din ng tig 5,000 piso na cash relief assistance. Sa huling linggo ng Marso, ilalabas din ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Giovanni Lopez ang fuel subsidy. Ipagpapatuloy naman ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Francisco Tiu Laurel ang pamamahagi ng 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga magsasaka. Sa Huwebes, mamamahagi rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3,000 pisong fuel subsidy sa mga mangingisda. Ang layunin ng Pangulo, tiyakin na may sapat na supply ng pagkain ang sambayanang Pilipino. Batay sa estima, mahigit 26,000 ang mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa fuel subsidy. May karagdagan 2,000 piso rin ang ipamamahagi ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na tigilan ang paniningil ng mga pass-through fees sa produktong pang-agrikultura upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Upang makatulong na bumaba ang gastos ng mga airline at pamasahes sa eroplano, magbabawas ng singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee, at iba pang mga bayarin ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Pinaikli rin ng Civil Aeronautics Board ang pag-review ng fuel surcharge mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Tututukan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng mga estudyante kung saan ipinagbabawal na rin ang koleksyon ng bayarin sa mga pampublikong paaralan. Ngayong March 25, sisimula na rin ng Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ang kanilang serbisyong FAIR upang matulungan ang mga graduating students na makahanap ng trabaho. Ipagpapatuloy din ng pamahalaan ang libreng sakay sa ilalim ng Love Bus program sa Metro Manila, Cebu at Davao. Sa huli, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa taong bayan na magkapit-bisig at makipagtulungan sa pamahalaan para malampasan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Hindi ito ang panahon para maghilahan pababa. Hindi ito panahon ng paninira at lalong hindi ito panahon ng pamumulitika. Sama-sama nating isusulong ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan bago ang sarili. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis bunga sa kaguluhan sa gitnang silangan. Upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. Sa mga susunod na araw,
ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito.